LifeFit40 would like to thank Sweat.ph. For your workout apparel, wear Sweat.ph. Use my promo code SWEATDD10 for a minimum purchase of 2 items and get 10% discount. Sweat.ph. Sweat it till you get it. Welcome back to the channel. Here we are again with Engineer De Leon. Ilang seasons na to mga kalapit na nakikita natin si Engineer. Ilang beses na ba akong nag-extra dito? Until na wala pa rin si Coach Erwin, pero nakakausap na namin si Coach Erwin. Konting ano pa, mabubulaga na lang kayo kasama na namin si Coach Erwin. Either sa isang gym tayo or sa isang episode din. So yun. Anyways, now we are here at Daddy Bean Cafe. Hello kay Ma'am Chin and kay Sir Bob. Thank you for accommodating us. So, andito tayo ngayon to talk about coffee. Mga kalaitin, coffee. Very cliche na yung coffee, no? Pero I guess wala pa akong nakitang or napanood na episode. Meron na siguro, pero wala pa akong napanood na episode that really focused on ano ba talaga ang coffee and how it benefits our body, di ba? Alam lang natin, pang to, pang recreational, di ba? Pero, ikaw pre, alam ko ano ka na yun eh. Live-40 ka na rin eh, di ba? Okay. Naalala mo ba, kailan ba yung first time na na-introduce yung coffee sa'yo? Or ano ba yung, naalala mo ba? Or paano mo natikman ng coffee pa? Actually, bata pa lang ako, uminom na ako ng coffee, pre. Like, as in, how young were you? Way back, siguro, as early as 5 years old. Paano? What? Oo, kasi, bakit? Kamo, Ba't nangyari yun? ang memory ko nang uminom pa ako ng coffee is nung nasa Bulacan pa kami. Okay. So, nung nag-boom kami here sa Pampanga, dito pala ako nag-start mag-kinder, diba? Oh. So it means, around mga 5 or 6 years old pala ako. Nagkakape ka na? Actually, ang ginagawa namin doon, either pandesal sa sausaw sa kape, or yung ginagawa ng lola ko, talagyan niya ng kanin, yung kape mismo. Wow! Cool! Kasi yun, Kanin black coffee. Kanin ni kape. Yeah, parang yun yung breakfast namin doon. Black coffee, white rice. Yes, so okay. And somehow, para sa akin, okay naman yung combination. Huh? Hindi Pero ko pa black na-try coffee yun ha. I haven't tried that. During that time, hindi pa uso yung coffee bean. Siguro, gatas lang, pero yun. Pero usually yun lang yung, that's yung memory ko na I've heard of salt and rice, soy sauce and rice. Mga ganung combination. Coffee and rice. oh, maybe you should try once pa. Yan natin. Baka may kanin sila dyan. May kanin sila dyan. Subukan natin. Ako naman, as far as I know, alam ko sinabi ko na ito ng season 3 eh. Season 4. Lumaki akong umiinom ng Milo. Ever since talaga Milo, iniinom ko, pre. Siguro, kami tatlo magkakapatid po kami barako. So, yung Milo iniinom namin. Every morning before going to school. Nagkaroon lang ako ng chance na makatikim ng kape dahil nagkamali na yung mami ko sa pag-serve nila akin ng mug. Ang na-serve niya yung sa kanya. Okay. Nakinom tuloy ako ng kape. Sabi ko, ma, ano to? Parang ibang lasa. Hindi siya parang Milo. Yung kape na pala yun.
Yun yung naging first experience drinking coffee. Pero hindi pa nagtuloy-tuloy nun. Nagtuloy-tuloy lang ako ng coffee talaga no mga college days na medyo naalala ko nun parang social ka kapag nakapagkape ka sa Starbucks o sa basta yung mga medyo sosyalin na na nakikisosyalin lang ako. Pero hindi ko ma-imagine yung presyo ng kape nun, di ba? 100 plus mga ganun. Tapos magkakape ka lang, di ba? So, anyway, speaking of that, di na natin may kakaila. 40s na tayo. 40 ka na rin, ha? Huwag may kakaila yun, ha? Okay? So, 40s na kami. So, in the past 10 or more than 10 years, di ba? We saw how coffee became a trend. Ngayon, bawat sulok, makakita ka ng coffee shop, no? Like this one. So, may coffee shop na parang ganito. Pwede ka mag-lounge, pwede ka chill-chill. Meron naman yung mga parang container van, as naging coffee shop siya, beside the street. Ang dami ng mga... Pop-up, no? Ang dami ng kape. Sabi ko ba, ano meron? Ba't parang naging ganito ba ang kape? Naging ganito ka trendy ang coffee? Even yung sa harap ng school, meron din, dalawa na sila na coffee shop. Then tabi-tabi, no? This area alone, this parking na yan, meron coffee shop sa kabila. Meron pa sa kabila, a few blocks away. Lahat yata ng direction na mapatingin ka, merong coffee shop. So ano meron? May ganun. Ano meron sa kape? Oo. Is it one way of bringing people together or parang gumawa na talaga sila ng layout na makakapag-chill sila? Like what we're doing right now. Diba? Makakapag-chill, makakapag-usap-usap lang. Without necessarily eating food. Diba? Pwedeng inom ka lang ng kape. So, we could say na coffee brings people together. Actually, totoo yun. Kasi, there's something about coffee na parang there's kape tayo, di ba? Yung mga saying na tara, kape. Kape tayo. Tara, kape. Parang makapeng usapan. Parang alam mo pag sinabing kwentuhan ng kasunod yan, di ba? Dati, alam ko nung tayo, kakagraduate natin ng college, pa nagyayaya tayong magkita-kita ng magbabarkado na maboteng usapan. Mabote. Doon hindi naman tayo umiinom talaga. Pero dinadala lang natin sa ganung biro. Pero ngayon, kape. Tara, kape. Makape. Weird, no? A few moments later. Oo daw. Kung sa kanya. Kape! Kape!
The stair. Nagdadalaw isip na. Wala! Tulog ka! Ay, kape! Kape ba? Many hours later. Aside from the social aspect of coffee, ano ba, right here, ang coffee, ano ba ang benefits niya sa atin? Kasi kanina pinag-usapan natin the social side. Ikaw, based on your experience, engineer, anong naging benefits ng coffee for you based sa experience mo? Actually, ako kasi hindi ko na masyadong tinitingnan ko ano yung benefits niya. Pero kung alam ko, meron siyang magandang na itutulog. So even made my own research kasi pag may something ako na tinitake or kinakain na tulad niyan. So I make it a point na alam ko na healthy ba to or magbe-benefit ba ako dito. Consciously, alam mo na. Yes, no. Somehow naman, though may mga nagsasabi na may mga hindi rin magandang naidudulot yung coffee sa siguro kung medyo masosobrahan. Lahat naman ng guys, no. Pag sinabi mo coffee kasi it doesn't mean that it's just coffee. Kasi right now, kung ano-ano na nilalagay sa Ayun kape. Actually, yun siguro, yun yung isang factor kung bakit nagiging hindi or parang Nabibigyan ng benefits ng coffee. Parang natatabunan na ang mga ingredients niya, no? Kasi ang daming sugar, ang daming milk na nilalagay. So, pero ikaw, based from what you've experienced, taking or consuming coffee, ano yung mga nakita mong benefits? kasi For you, in your daily routine? Siguro in a day nakaka at least 3 cups of coffee ako. 3 cups? Yes. Wala akong pinipili kung mainit or malamig yung panahon. Okay. Minsan matutulog na ako, magka-coffee pa ako. Depende sa minsan may mga activities kasi ako na lalo na during college days na kailangan mo talagang Ayan, mga reviews, mga ng reviewing kilay. times. So, it helps a lot pag meron kang kasamang kape habang nag-aaral. No? Actually, nakakatulong siya somehow para yung cognitive pa naman, Yes. alert ka. Oo, yung ma-absorb mo pa rin kung ano yung mga binabasa mo. Mag-iisip ka talaga. Even sa even sa work namin. Yeah. So, Yung graveyard shift ka pala lagi. Actually, Kaya it's a miracle na dito si engineer, mga kalipit. Ang hirap ulihin ito. so talagang sa araw-araw hindi pa wala yung kape sa akin. Lagi nandyan eh. Ako naman on my part, ever since ang naging contribution ng pag-consume ko ng coffee is training related. Okay. Parang ito yung nagiging ito specifically this one, black, walang sugar, walang dairy, anything. Ito yung pre-workout drink ko na papastimulate ng gigisingin ka yung yung diwa mo para makapag-workout ka na maayos. As far as I am concerned, ganun yung naging benefit sa akin. Another one is, kung sa'yo kapagising, no? Oo. Sa akin mga kalay, may pampatulog. Huh? Pampatulog, hindi ako makatulog, hindi magkakape. I don't know, di ba nung bata tayo, nung sinasabi nila milk, di ba? Ka ng 1 glass of milk para makatulog
Oo, mas mahimbing ako makatulog pag nagkakape ako. Anyways, pag nagkakape naman ako, wala naman sugar eh. Automatic yun, black or may dairy siya, for example, sigurado. At siguro gano'n, yung milk, ate pa rin yung milk kahit pa paano. Pero yun yung nataka ako talaga pag nakakatulog ako ng kape. So yun. Kung meron din kayong gano'n experience, hit up the comments section below. Okay mga ka-Life, wrapping up this episode, so paano ba? I guess we should enjoy our coffee. If it's made to be like this, kung ano yung meron dito, sugar, milk, or anything, then just enjoy it. Anyways, ang guiding principle naman is too much of everything is not bad. It's not good din. Kaya paano mga ka-Life. So, hinay-hinay din. In moderation. Siguro 1-2 cups, okay na in a day. Hindi ka lang kalaki. Depende sa size. Mga ka-Life, ito yun. For those who love coffee, hands up and leave a comment. Comment on this episode, and we would like to hear from you firsthand, mga ka-Life. So for more nutrition, for more nutrition content or Tips. parang nutrition content. Well, hindi. Nutrition. Well, hindi. Informative. For more nutritional informative episodes like this, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel and Facebook page, LifeWith40. Hit the bell button so you'll be notified for all future content. You'll shout out next to our new sponsors. Check out their links in the description down below. Daddy Bean Coffee, thank you very much, Ma'am Chin and Sir Bob. Salamat sa kape. So yun, we'll be seeing you in the next episode. Stay safe always, mga ka-Life. Life with 40 would like to thank Paras Catering and Events. Check out their FB page and see all the excellent customer feedback regarding their great food, great service, and elegant styling. You can reach them at 0917-844-4470 and look for Miss Juby Ann Paras. Please like and subscribe to Life Fit 40.